Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, July 1st, 2026. So, ano ba to? Nag-up naman yung index natin. Hindi ko makita eh. Nag-up naman siya pero malit lang, 0.53%. Ayan. So, meron tayong malit na bounce dito sa MA20. Kaya lang, hindi ko masyadong ramdam sa mga big caps. Yung mga gumalaw, kung mapapansin nyo, parang may commonality yung mga semicon. So, related to siguro sa mga AI stocks, 'di ba? Galawan yung yung US market natin kahapon. So gumalaw si IMI, si Certec at saka si Ionix. Ayan. So pero yung mining medyo mainit pa rin yung hanggang ngayon hindi pa rin tatanggal yung mainit na galawan ng mga mining stocks po natin. Okay? So nag-close tayo ng 6,069.26, 0.53% and meron tayong maliit na net foreign sale, negative 79.59 million. Okay. So sa US market, yung futures nila medyo mapula ngayon. Tapos pero kahapon, maganda po yung galawan sa US market. So ngayon dahil medyo pangit yung futures na pinapakita niya, European stocks at saka Asian stocks, majority po sa kanila is laglagan po yung galawan ng mga uh, foreign indices natin. Tapos sa cryptocurrencies, mahina pa rin si Bitcoin, nasa 58K pa rin po yung kanyang galawan naman. Okay? So ito po yung mga pag-usapan natin na trending stocks na una sa listahan natin. IMI, so lalaki ng mga pitik niya, no? So nag-up siya ngayon ng 10.5%. Pangatlong pitik na yata niya na malakas po yung galawan. So meron siyang 2.82 million na net foreign sell. And then si Certec, nagsabay-sabay nga itong mga to, nag-up siya ng 9.84%. Meron siyang 34.45K net foreign sell. And then si Jollibee, nag-bounce naman 4.09%. So ito, medyo malakas yung, siguro ito na yung umpisa, 101.69 million na net foreign buy po si Jollibee, and then si Ionix up siya ng 3.45%. Malit lang to pero panalo siya dahil nakabalik na siya dun sa dividend price niya last time. Silipin natin yan. So meron siyang 1.2K net foreign buy. Si DHI nag-bounce after ng drop kahapon, di ba? So nag-up siya ng 2.81%, 216K net foreign sell. Tapos si BPI nag-up na 2.66%. Bumawi siya kasi kahapon nag-drop yung mga banks. So meron siyang 16.96 million na net foreign buy. Okay, so yun po yung mga pag-usapan natin. So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin as usual. Yung review natin is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. May risk po na involved sa trading sa market. So due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. As usual, subscribe ka lang para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo, join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, as usual, maraming salamat po sa mga viewers. Ayan, medyo late na yung mga uploading ko. Ayan. Ito yung pinakamababang view natin, 400 views. So sobrang kunat ng market natin. Company reviews, mga sample trades sa market, double check mo na lang. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and then basic learnings po dito sa PSE market naman natin. Okay? So check mo na lang po yan. Tapos sa crypto, follow mo lang ako dito sa ating Palaboy Trader. Crypto ko to para sa mga crypto-related vlogs, social media, Facebook account na Palaboy Trader para updated ka sa mga posts or dito sa Facebook page. Tapos sa Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market. So check mo na lang po yan. Tapos sa Twitter, ano ba ang balita ngayon? Meron na tayong summary dito, no? Yung summary ni Philippine Stock Exchange. So tignan natin yung galaw niya. So based dito, mining pa rin talaga yung tinatamaan na yan. So mining and oil nag-drop ng negative 1.44%. Grabe yung pullback ng mining stocks. Oversold na siguro karamihan. Tapos sino pa tinamaan? Si holding firms, negative 0.57. And then yung nagberde ngayon, si services, 0.71%. At saka si finance, 0.93%. So net
foreign sell tayo, malit lang naman, 79.59 million. Pero kahapon, di ba, 400 million yung net foreign sell naman natin. Okay? So, Double Dragon, yung ibang balita, Bangkok project will feature sa Thailand naman siya. 770 rooms on 8,336 square meter site sa near Don Mueang International Airport. Ayan, so may bago siyang project. Tapos ang most active ayan, yung mga winners natin. Jollibee, iMyTech, Ionix, ABS Now. So ito yung mga most traded stocks kanina. Okay? Tapos 3 p.m. So yun na yung summary. Tapos si AUB. Ano bang balita dito? Kasi pumipitik din yung galawan natin sa kanya, di ba? So Asia United Bank is deploying generative AI. Ayan. May AI pala to. Ayan. So kaya siguro siya pumitik. Ang maganda sa kanya, ang taas na, ang taas na ng galawan ng price. Okay? Iran rejects meeting with US invoice na naman. So kaya siguro mapula sa US. And then Metro Manila gets 85 pesos. Ayan, tataas na. Halos, magkano ba ngayon? 1,000 na ba ang minimum wage sa Manila? Taas na, no? BSP sees June inflation at lakas ng inflation natin, 6 to 7%. Sa Malaysia, ano lang sila, 3%. Mataas na sa kanila yon, yung 3% na yon. Okay. So Iran says it won't meet with US invoice clouding prospects for peace deal. Ayun na naman. Ben, urong sulong. Share buyback, fruit at saka si OPM. So ito yung galawan sa US market kagabi. So kaya siguro medyo maganda rin, abunan ng konti yung galawan natin sa Philippines. Tapos yung post ko kahapon na yan. So mapapasin nyo, konting-konti lang yung mga na napupulot ko na balita sa market natin eh. Wala masyadong good catalyst yung yung galawan sa markets natin. So sobrang hina ng mga stocks, mga alaga natin ayaw gumalaw. Okay? So patalastas po ulit yung Patreon channel natin, yung mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel. Okay? So punta tayo dito sa galawan sa index. So ganoon pa rin. Hindi rin naman nagbago yung analysis natin kahapon. So meron tayong range bound yung galaw natin. Actually dito ko sa taas nilalagay dito sa may gap, pero pwede rin naman dito sa 5.8 kasi wala tayong makitang good news sa market natin. So hanggat ganyan may nakikita tayo na net foreign sell, nag-expect pa rin tayo ng mahina na galaw ng market natin. So wala pa rin kasi net foreign buy. 6,069.26, 0.53% up. So yung RSI natin, above 50 naman, kaya lang super sideways naman yung galawan ng markets. Okay. Hina ng market natin. So, kung titignan natin yung mga movers na big caps, tingnan natin dito, ayan, mahina ulit yung internet natin. Dapat pala hindi ko na ginalaw. Okay, so lumabas na. So makita natin dito, Jollibee yung malakas, no? 4%. Si Jollibee, the rest, hindi rin naman ganun kalakas. Ayan, drop na naman si Plus pala. Negative 5.03%. Tapos si BPI, 2.66%. Okay? So dito na tayo sa mga winners. IMI nga po, ayan, malakas oh. Ayan, nakabalik na siya. Panalo, no? Panalo yung mga naiwan sa bandang taas. So, tapos si Certec, ayan, biglang bumigwas, nagka-volume, 9.8%. Tapos si Jollibee, ayan, titignan ko yung may volume. 4.09%. Tapos si Ionix, ayan. Ayan o, nakabalik na siya, mataas pa. So, 3.45%. Tapos si Pure Gold, 3.08%. DHI, yan, nakabalik. 2.81% and BPI 2.66%. Ayan, hopefully makabalik si BPI natin. So sa mga losers, ayan, si Plus ang nanguna. Ayan. Drop 5.3%. Saka si ABG 5.92%. Napagod na yata si ABG. Tapos yung iba, si APX. Grabe yung grabe lakas ng drop ng mining. Parang teardrop po.
30% na siya, 2 weeks. Felix Mining, ganun din. Ayan o. O di meron tayong oversold ng mga mining stocks. Dito, 2.74. Ayan, nag-drop din siya. Okay? So, yun po yung mga galawan natin. Balik natin dyan. And then, silip tayo dito sa galawan sa global market. So, based dito sa galawan, globally, S&P futures, negative 0.23. Dow futures, negative 0.24. Nasdaq futures, negative 0.45. So, medyo mapula po yung pinapakita na galawan ng US market mamaya. Pero kapon okay nga. Tapos ngayon, ayan, European stocks, majority sa kanila is drop. Tapos sa Asia markets, majority din naman. Ayan. So, buti nga nag-bounce pa sa Philippine market natin. Tapos dito sa cryptocurrency, verde yung mga nakikita natin pero mahina pa rin, di ba? Kasi 58K lang si Bitcoin. Ethereum 1.566, si BNB 541, yung Sol natin, pumipitik-pitik si Sol, 74.41, tapos si Dodge 0.07. Okay? Hopefully bounce mamaya yung galawan ng mga cryptocurrencies natin. Okay? So balik tayo dito and quick review sa mga trending stocks. Okay, so unahin po natin si IMI nga. So panalo si IMI, nakabalik na. 30% mahigit yata tong total bounce na to, no. Ayun, 33%. So lalaki ng laki ng trading range ni IMI, di ba? Ayan, okay. So on the way siya. On the way pa nga siya para sa breakout. Congrats po kung meron kang IMI. So ngayon mainit yung mga AI, 'di ba? Kahit sa mga semicon companies kung nagtatrabaho kayo. Malakas yung demand sa mga AI chips na related. Okay? So nag-close siya 4.42, 10.5%. So on the way siya para sa breakout, malapit na. And then negative 2.82 million net foreign sell. Okay? Next, Certec. So sabay-sabay na to, di ba? Kasi yun yung pagkakalam ko, yung mga AI semicon ang pinag-uusapan ngayon. Kahit sa global market, di ba si Micron ang pinag-uusapan. So meron tayong trading range din na malaki. Hopefully umabot siya hanggang dito sa 0.7202. Ayan. So overbought ng konti yung RSI level natin. Okay? So nag-close siya 0.67, lakas 9.84%. Ang hirap namang timingan niya, no? Yung mga galaw na ganyan. Ang bibilis. So negative 34K net foreign sell. Okay? Next, Jollibee. So based dito sa galawan niya, reversal na ba? Okay. So medyo mas malinaw ng konti. May konting reversal kasi lampas ng MA20 yung price action. So may support na tayo dito. And hopefully for the coming few days pa, i-close natin tong gap na to, gap down. Yan. Okay. So grabe, no? Murang-mura si Jollibee. Mas mahal pa rin ng isang set ng meal, di ba? So maganda, naka-recover yung RSI niya. Tapos okay na rin yung galawan ng MACD formation natin. Okay? So good news para kay Jollibee. So nag-close siya is 140, tapos 4.09%, and then at least meron siyang 100 million net foreign buy. Next, si Ionix. Okay. Tatlo lang naman yung semicon sa di ba? Sa stocks natin. Ito maganda sa kanya kasi last time, kung tanda mo, meron siyang binigay na 9% na dividends. Ayan. So, panalo na yung mga merong dividends sa kanya. And may tubo pa na konti, di ba? Kasi may breakout siya dito. Yan, tignan natin kung matuloy yung breakout natin na yan bukas. So, hopefully ito yung sundan natin na trading channel. Kung yan susundan, medyo mataas yung pinapakita na next na resistance level niya. Meron ba tayo resistance? Marami siya resistance dito. Okay. Mukhang pupunta ng 1.3 hopefully
si Ionix natin. Mainit ang mga AI stocks po. Okay, so nag-close siya ng 1.2, 3.45% up, and then 1.2K net foreign buy. Next, DHI, si DHI lang gumagalaw sa mga mining stocks. So nag-bounce ulit siya. So on the way pa rin siya doon sa pinag-usapan natin na previous resistance na 8.83 naman. Okay? Hopefully matuloy yan. So nag-close siya ng 7.69. Okay din yung RSI niya. Nasa above 50. 2.81% up and then 216K net foreign sell. And then lastly, si BPI. So mabagal pero marangkada naman. Ayan. So nagre-resist yata yung MA100. Pero meron naman siyang ascending triangle. So may dividends last time na 2.96%. Okay? So okay yung mga indicators, mabagal na galaw. Nag-close siya 98.55 tapos 2.66%, 16.96 million net foreign buy. Okay? So si Globe hindi ko nakitang gumalaw. Yung mining stocks, kaya siya bumabagsak. Ito pa rin naman yung sinusundan niya. Ayan o. So kung mapapasin mo yung gold natin, nag-drop na siya na more than 28% mula doon sa breakout niya last time. Ayan. So kailangan talaga take profits, no? Okay po, so ilan muna. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe ulit dito sa Aripalapo Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group kung gusto mo ng guide. And then sa Crypto Ko To, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Pic, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.